Magandang hapon mga bata! Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral tungkol sa National Human Rights Consciousness Week, alamin natin ngayong hapon ang iba't ibang mga karapatang pantao na nararapat maibigay sa bawat isa sa atin. Samahan niyo ulit kami ni Attorney Mark na pag-aralan ang tungkol dito. Tara mga bata! Magandang hapon po, Attorney Magandang Mark. hapon din. Ano-ano po ang mga uri ng mga karapatang pangtao? Merong 4 na uri ng karapatang pantao. Ang una, ang tinatawag natin na civil and political. Karapatang mabuhay, karapatang bumoto, karapatang magpahayag ng ating mga saloobin, karapatang tratuhin na pantay-pantay sa ilalim ng batas, karapatan sa pangalan at identity, karapatan na makapag-travel ng malaya, karapatan na huwag pahirapan ng mga pulis kapag ikaw ay akusahan ng isang krimen, karapatan na sumailalim sa isang patas na proseso sa ilalim ng batas. So, ito yung mga tinatawag na civil and political rights. Ang mga karapatang ito ang nangangalaga sa iyong katayuan bilang isang mamamayan ng isang bansa. Pangalawang klase ng karapatan ay yung tinatawag nating economic, social at cultural. Ito naman ay ang mga karapatan na nagtataguyod ng ating kapakanan bilang isang tao tulad ng edukasyon, tulad ng pagkain, malinis na tubig, kalusugan, maayos na pabahay, seguridad sa trabaho, yung cultural rights tulad ng pagpapanatili at pagpapayaman ng ating cultural heritage. So, yung ating mga kanta, yung ating mga sayaw, yung ating kaugnayan ng tao sa kanyang kapaligiran. Ito ay dapat natin mapangalagaan kasi ito ang nagiging tanda na tayo ay namumuhay ng may dignidad. Ang ikatlong klase naman ay tinatawag na collective rights. Ito naman yung mga karapatan na dapat matamasa ng isang komunidad tulad ng self-determination o kalayaan sa pagplano kung saan papunta yung kanilang pamayanan. Nandito rin ang karapatan para sa malayang pagpapaunlad ng pamayanan. Ang pang-apat naman na klase ng karapatan ay yung karapatan sa pagkakapantay-pantay. Ito ay nangangahulugan na dapat walang diskriminasyon. Kung ikaw man ay mayaman o mahirap, ikaw ay matalino o hindi, ikaw ay nakapag-aral o hindi, ikaw ay babae o lalaki, o kaya ang iyong kasarian ay iba sa normal, dapat pantay-pantay ang trato sa iyo sa lipunan. So, yun ang 4 ng karapatan. Pag meron kang nung 4 na yon, ibig sabihin, ikaw ay namumuhay na isang tao na may dignidad. Paano ko po malalaman kung nalalambag na po ito? Malalaman natin yan kapag makita natin na ang isang tao ay nahihirapan dahil sa mga aktibidades ng pamahalaan o ng ibang tao. Halimbawa, kapag ikaw ay sinaktan ng iyong guro o ng iyong kalaro, nalabag ang iyong karapatan sa pagiging tao na dapat ang isang tao hindi dapat sinasaktan, hindi pinapahirapan ng ibang tao. So, pag malaman natin na yun ang nangyayari, karapatan natin na maisaayos. Sino-sino po ang maaaring lapitan para mas mabigyan ng kaalaman ang mga tao sa kanilang mga karapatan? Unang-unang dapat lapitan ay ang ating pamilya. Pag ikaw ay isang bata at biktima ka ng paglabag sa karapatan mo, dapat ang unang kasaklolo sa iyo ay iyong mga magulang, ang iyong ate at kuya, nanay at tatay. Isa rin na may responsibilidad tungkol sa pagtugon sa mga karapatang pantao ay ang iyong mga guro, ang iyong principal. Dapat sila ay nangangalaga sa karapatang pantao ng mga bata. Lapitan din natin ang ating mga kinatawan ng pamahalaan tulad ng ating mga opisyal ng barangay, opisyal ng bayan, pati na rin ang CHR, ang Komisyon ng Karapatang Pantao. Kung kayo po ay nalalabag ang iyong karapatang pantao o nakakita kayo ng inyong kapitbahay o iyong kakilala, kaibigan ay nalabag ang kanilang karapatan, maaari po kayong lumapit sa Commission on Human Rights para matugunan po ito. Maraming salamat po, Attorney Mark. Walang anuman, Benzi. Wow! Yun pala yung mga karapatang pantao! O mga bata! May idea na tayo kung anong mga karapat
karapatan ang nararapat meron ang isang tao. Pero laging tandaan mga bata, may mga karapatan man tayong tulad nito, huwag nating aabusuhin ang mga ito ha. Gamitin natin ito sa tama. Basahin natin ang sinasabi sa unang Korinto 14:40. Datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Bukas kids, kung lalabi ng Diyos, aalamin naman natin kung sino-sino ang punong abala ng pagsa-celebrate ng National Human Rights Consciousness Week. Hanggang sa muli, dito lang sa Ben Si Vivo!